Bigyang daan po natin na ito naman pong linya ni Senator Joel Villanueva dahil naghahanda na po ito pong kampo ng natura pong senadora para naman po sampahan ng kaso. Ito pong si detained engineer na si Bryce Hernandez matapos po siyang idawit. Diba? Kung babalikan po natin at matandaan po ninyo, si Senator Villanueva at ito po si Senator Jinggoy Estrada, dalawa sila no, ng mga senador po natin. Ito pong tahasang pinangalanan na ito po si Bryce Hernandez na kesyo dawit nga no, dito po sa mga maanumalyang flood control dito po sa atin pong bansa. Alam din naman po natin na ito po si Villanueva dyan po sa probinsya po ng Bulacan. Idinawit po umano na kesyo siya daw ay tumatanggap ng komisyon mula sa mga flood control project dyan po sa parte ng Bulacan. Ayon kay Villanueva, kasalukuyang nangangalap ng mga ebidensya ang kanya pong mga abogado para patunayan ang kanilang kaso. Mariin po niyang itinanggi ito pong akusasyon at iginiit na handa po siyang magbigay ng waiver upang mabuksan at masuri ang kanya pong mga bank accounts bilang patunay ng kanya pong pagiging malinis at talagang malayo dito po sa paratang neto po si Bryce Hernandez. Narito pakinggan at panoorin po ninyo mga kabombo, ito pong bahagi po ng pahayag ni Senator Joel Villanueva. Lawyers are talking about it and nakakatuwa naman kasi lahat puro positive na they are very much confident na airtight yung mga cases that we'll be filing. So, we're happy about it. It's just that yun lang, mahirap talagang yung court of public opinion yung binibira nila. Hindi nila binabanggit yung 2023, ni-raise na natin ito. Tapos, 2023 pala, bigla na lang sasabihin may project na hindi mo rin alam, na hindi rin alam ng DE, ng RD, ng secretary. And then this guy, na nung dumating dun sa camera, biglang iba na yung sinasabi, di ba? So, nakakagulat lang, but it is what it is. Alam naman natin yung reputasyon din dun sa camera. Pag witness ka, pag hindi nagustuhan yung isasagot mo, iko-contempt ka. Yun yung binanggit ni Senator Marcoleta, it's not me who said it. So, yun lang. At tayo naman, very positive tayo na malalagpasan natin itong mga paninira. Our lawyers are talking. Yan mga kabombo, ito pong naging bahagi po ng pahayag ni Senator Joel Villanueva patungkol sa nabanggit na usapin. Alam nyo, madali lang naman pong pag wala ka talagang tinatagong baho, wala kang kasalanan, at alam po ninyo sa kaibuturan ng inyo pong pagkatao na malinis po talaga kayo sa mga akusasyon, madali lamang pong magsalita po dyan at humarap, di ba? Pero pag maraming tsetseburetche, di ba? Di naman po kaya pag alam po natin na talagang totoo, ito pong mga paratang po dyan, marami pong mga rason, marami pong mga dahilan. But kudos din po tayo and to be fair mga kabombo, on the part sa mga nakalipas na araw na ibahagi din po natin ito pong bahagi po ng pahayag ni Senator Jinggoy. Actually parehas sila na ito pong si Villanueva na nagpakita po sila ng interes, matapang din po nilang inihayag po sa publiko na sige, imbestigahan natin ito, 'di ba? Andun yung full cooperation din po nila and to the point na handa din po silang mag-waive mga kabombo para lamang po maimbestigahan especially yung kanila po mga bank accounts para maipakita nga lamang po na mali ito pong paratang ito pong si Bryce Hernandez. Kung gayon pa man mga kabombo, dahil nga tayo bilang mga simpleng manonood at ordinaryong tagapakinig lamang sa mga ganito pong kaganapan kung minsan mahirap din po kasing ma-predict, di ba? Ito kay makatotohanan o baka dala lamang din po po ng kanila pong mga mabubulaklak, di ba? Ng mga pananalita. Pero like I said, mga kabombo, kayo na lamang din po sa sarili nyo na lamang din po nakakaalam kung ito po ay may katotohanan o gawa-gawa lamang. So kung wala man po tayong mga ebidensya o di naman po kayo makakapagpatunay po dyan at alam po ninyo na wala kayong kasalanan mga kabombo, handa naman po sigurong humarap ang mga opisyal na ito.